Mga kasama, mga security guard at manggagawa, mahalagang alam natin ang ating karapatan ayon sa Labor Code at R 11558 o Occupational Safety and Health Standards Law. Dahil kung hindi natin alam, madali tayong maabuso o kaltasan ng agency at employer ng hindi tama. Kaya pakinggan mabuti ito. 1. Health card at medical exam. Bago ka magsimula sa trabaho, madalas nire-require ang medical exam o health card. Tandaan, dapat sagot ito ng employer o agency. Hindi pwede ipapasa sa guard ang gastos. Kung ikaw ang pinagbabayad, labag yun sa batas. Nasa Labor Code at RA 11558 na responsibilidad ng employer ang kalusugan ng manggagawa. Uniform. Kung ano mang uniform ang ipapasuot sa iyo, kasama na ang sapatos, belt, at kahit accessories na parte ng uniform, dapat libre lahat. Kung pinapabayad ka ng dagdag para sa uniform, illegal yan. May labor advisory na nagsasabi na ang required uniform ay sagot ng employer. 3. Firing range at training. Bilang security guard, kailangan ng training at firing range practice para lisensyado ka at ligtas sa trabaho. Pero hindi mo obligasyon na gumastos dito. Sagot dapat ng agency ang lahat ng cost of training at safety requirements. Yan ang nakasaad mismo sa RA 11058. FAR, License Renewal. Kung magre-renew ka ng lisensya bilang security guard, may kasamang gastos tulad ng neuro test, drug test, firing at training. Ulitin natin, hindi manggagawa ang dapat gumastos, kundi agency. Nasa RA 587 at RA 11558 ang malinaw na probisyon dito. 5. Christmas Party Deduction. Karaniwan, may kaltas sa sahod para sa Christmas party. Tandaan, bawal ang automatic na kaltas kung wala kang kusang loob na written consent. Kung pinilit kang pumirma, invalid ang pinirmahan. At kung kinaltasan ka kahit hindi ka pumirma, malinaw na illegal deduction yan. 6. Mutual Assistance Deduction. Marami ring agency ang may tinatawag na mutual assistance o kontribusyon. Legal lang ito kung kusang loob at may malinaw kang pinirmahan na pahintulot. Pero kung automatic at wala kang pinirmahan, bawal na bawal yan ayon sa Labor Code. 7. Early duty o mall activities. Kung pinapasok ka na bago ang official time o pinapadalo sa mall activities kahit wala pa sa shift mo, tandaan, oras trabaho na yun. Dapat bayad ang lahat ng oras na ginuo mo para sa employer. Walang libre dapat na trabaho. 8. Break time at reliever. Karaniwang 1 oras ang meal break. Kung libre ka at may reliever, hindi bayad ang oras na yon. Pero kung nasa duty ka pa rin kahit break, dapat bayad ang oras mo. At kung kinakaltasan ka ng higit sa 1 oras kahit may reliever, illegal deduction din yun. Legal na batayan. Labor Code Art 83, 84, 85, and 30. RA 11058, OS 6, RA 5487, Private Security. Paalala sa lahat. Ang sahod at benepisyo ay para sa manggagawa. Hindi pwedeng kaltasan ng basta-basta. Ang gastos sa trabaho gaya ng lisensya, training, medical, uniform at firing ay dapat sagutin ng agency o employer, hindi manggagawa.